Flashback. Ano ho, Chang? Pero may kasintahan ako, alam nyo yan. Sabi ni Marjorie. At saka, ayoko sa lalaking yun. Hindi ko siya gusto. Ayoko maging asawa ng isang... basta, ayoko sa kanya. Gaga, ang taong yun lang naman na makakatupad sa mga pangarap mo. Ano mapapala mo sa kasintahan mong isang kahig isang tuka, ha? Sermon ni Maggie. Akong masusunod, Marjorie. Mamili ka. Pakakasal ka sa gusto kong lalaki para sa'yo. O ipalulumpo ko ang lalaki mo. Pananakot ni Maggie sa anak-anakan. Ayoko! Hindi ako papayag! Ayoko! Isang malakas na sampalang pinadapo ni Maggie sa anak ng kinakasama. Wala kang utang na loob. Matapos kitang kupkupin. Matapos kitang palamunin ng pinagpapaguran ko. Ito pang igaganti mo sa akin. Sana isinama ka na lang ng ama mo para parehas na kayong lamanan siya ng mga pating ngayon. Sabi ni Maggie. Bakit ang lupit niyo sa akin, tita? Bakit? Malupit? Kayo ng ama mo, hindi ba? Yung ama mong pinaasa ko sa magandang buhay. Yun pala isa lamang mangingisda. Gagawin lang pala akong tagapag-alaga ng anak niya. Matagal akong nagdusa sa piling ng ama mo. At sa'yo naman ngayon. Magpasalamat ka pa nga may natitira pang awa sa akin. At hindi kita tuluyang iniwan sa palengke noon. Ano ho, Chang? So noong gabi na kayo bumalik sa palengke, may balak pala kayong iwan ako talaga doon? Marjorie, makinig ka. Sundin mo lang ako na magpakasal sa taong yon. Pangako, susundin ko ang gusto mo. Look, bulag yung taong yon. Kaya hindi niya makikita kapag nakipagkita ka sa boyfriend mo. Anong ibig niyong sabihin, tita? Gulat na sabi ni Marjorie. Pakasalan mo lang siya, iha. Yun lang ang gagawin mo. Tutulungan kitang gumawa ng paraan para makalabas at makatagpo mo ang lalaki mo. Magagawa natin ang lahat ng hindi niya nalalaman. Makukuha mo ang yaman niya. Akong bahala. Basta sumunod ka lang. Gawin mo lang ang bawat sabihin ko. Sabi ni Maggie. Piyesta sa kanilang nayo noon nang mapasyal si Tyrone sa Abedra sa bayan nila. Kaibigan ito ng mayor at naging panauhing pandangal. May isang malaking plantasyon na gumagawa ng sardinas ang pamilyang sa Abedra. At si Tyrone na nag-iisang tagapagmana. Nagkakilala sila nito nang magdala ng espesyal na isda ang kanyang asawa. Isinama siya ni Lito dahil marami daw pagkain inihanda si mayor. Bata pa si Maggie noon. Mga nasa 30 pa lamang, at ang kanyang kinakasamang si Lito ay nasa 49 na noon. May anak na babae si Lito sa unang asawa, na edad 18 na ng mga panahong iyon. Matipuno ang panauhin ni Mayor, at talaga namang napakagwapo. Itsurang bumighani kay Maggie, pero mas nakatawag ng atensyon ng babae ang katotohanang bilyonaryo ito. Medyo suplado ang lalaki at mailap, at ni hindi siya sulyapan man lang. At nakadagdag pa yun sa apil ng binatang bilyonaryo. Nagustuhan ng bilyonaryo ang isdang dala ng kanyang kinakasama, kaya nag-request pa ito ng isa pa, kaya inutusan nitong anak na maghatid ng isa pa. Doon niya nakita ang pag-spark ng mga mata ng lalaki, nang makita ang anak-anakan. Nang sumunod na gabi, bigla na lang may nag-deliver ng mga pagkain at bigas sa bahay nila. Nang sumunod na gabi ay may mga bagong gamit sa bahay, lalo ng electric fan daw para sa anak-anakan. At sa ikatlong beses ay isang bangkang dimotor para daw sa kanyang asawa. Natuwa si Maggie, pero nakaramdam ng panibugho dahil sa wala para sa kanya. Napag-alaman niya sa asawang si Lito na ang binatang bilyonaryo ang nagpapabigay at nagsabi na daw ito sa asawa na dadalaw sa anak nila sa susunod na linggo. Dumating nga ang binata isang gabi. May mga pasalubong itong regalo at may dala itong isang mamahaling porselas para sa kanya. Alak at isang imported na tabako naman kay Lito at marami kung ano-ano para sa anak-anakan. Nakaramdam ng inggit at selo si Maggie, pero kinimkim niya. Prangka ang bilyonaryo, palibhasa mapera, at agad na nagpahayag ng pagnanais na maging kasintahan ng dalaga nila. Pero nakahanda naman daw itong maghintay. Matapos ang mga 5 ulit na pagdalaw, ay nagpaalam ang lalaki na uuwi muna ng Maynila dahil sa mga negosyo. Hiling nito na sana daw ay may maganda ng balita sa pagbabalik niya. Matagal bago nakabalik ang bilyonaryo.
Pero kahit wala ito, nagtuloy ang pag-deliver ng mga groceries at ang pagpapadala ng bulaklak at chocolate sa anak-anakan. Minsan pa nga mga alahas na nagkakahalaga ng mahal, pero ang bulaklak lang ang nakakarating sa anak. Ang alahas at tsokolate ay si Maggie ang nagtatago. Ikalawang kabilugan ng buwan ng dumalawang lalaki. May sugat ito sa ulo at paso sa gawing tenga. Pero ang nakakagimbal sa kanila ay nakasalamin na ito ng itim. Ang alalay nitong lalaki na madalas niyang makita noon sa sasakyan ng lalaki, ang nagsabi at nagkwento ng aksidente ng amo at nawala pansamantalang paningin nito. Ganun pa man, ay nagpahayag ang lalaking ibig pa nitong pakasalan ng anak-anakan niya para kasama niya ito sa mansyon habang nagpapagaling. Kinabukasan naman ay naganap ang aksidente sa laot ng kanyang kinakasama at ang binatang bulagan tumulong at nag-asikaso ng burol at libing. Hindi pa man napapasagot ng binatang bilyonaryo ang anak-anakan, ay ginagampanan na nito ang pagiging manugang. Ang kamalasan ng buhay ay nagsunod-sunod nang hagupitin naman sila ng bagyong Rosing noon. At tulad ng inaasahan, ang binatang bilyonaryo ang tumulong at kumupkup sa kanila. Muling ipinatayo ang bahay nila at pinasemento at ginawa ng yero ang bubong. Kaya nga halos sakali niya sa galit ang anak-anakan nang mahuli niyang nakikipagtagpo sa kasintahan sa gabi at doon pa sila sa bangka ng yumaong ama naglalandian. Ilang ulit na kinukumbinsi ni Maggie ang anak-anakan at iminulat sa posibleng magandang buhay nila kapag nagpakasal ito sa binatang bilyonaryo. Pero matigas ang ulo ng anak-anakan, kasing tigas ng ulo ng ama nito. Kung sana lang siya na lang ang nakursunadahan ay wala sanang kaproble-problema. Kaya niyang iwan ng walang kwentang asawa. Nagpaalam ang binata na uuwi muna ulit ng Maynila. Kapag may sagot na daw ang anak-anakan niya ay tumawag lang daw at ipapasundo sila agad. Kaya naman ginawa ni Maggie ang lahat ng paraan para kumbinsihin si Marjorie. Bahala ito sa gustong gawin. O gusto nitong magdildil ng asin. Basta ang mahalaga ay pakasalan nitong bilyonaryo para makatikim siya ng ginhawa. Para magkaroon siya ng dahilan na manatili sa tabi nito. Para may dahilan para nasa mansyon siya. Iyon talagang agenda niya na lingid sa kaalaman ng anak-anakan. Matigas at likas na sutil si Marjorie. Kaya kinailangan ni Maggie na pakitaan ng pangilang anak-anakan. Kaya naman isang gabi pinaabangan niya ang kasintahan nito at kunwari pinakursunada sa mga lasing sa kanto. Binayaran niya ang ilang tampay na takutin lamang ang kasintahan ng anak-anakan. Nagtagumpay naman ang 7 magbabarkada. Yun nga lamang medyo napuruhan ng mukha ng kasintahan ng anak. Galit na galit si Marjorie, kaya nakapagbitaw ng salita. Oo na, pakakasalan ko ng bulag na yon. Pero isinusumpa ko. Hindi niya ako maaangkin. Isinusumpa ko kay Michael ko lang ipagkakaloob ang sarili ko. Sabi ng anak-anakan, pero walang pakialam si Maggie sa sinabi nito. Dahil ibang kanyang plano sa oras na maikasal na ang anak-anakan. Nang makasal na si Marjorie kay Tyrone, nagkunwaring may sakit si Maggie. Sinabihan niya si Marjorie na wag nang papayag na hindi siya kasama sa paglipat ng mansyon. Dahil wala siyang kasama mag-isa. At magmula nang yumapak ng mansyon ng mga paa ni Maggie, sinabi niya sa sarili na hindi na siya papayag na humakbang papalabas ng mansyong yon. Kasalukuyan. Bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Maggie nang mabuo sa usok ng siga. Medyo natupok na kasi ang mga sinunod, kaya wala nang lagablab at usok na lamang. Tumayo si Maggie saka nagkunwaring napuruhan at halos pa kunwaring hirap lumakad at hawak ang balakang. Saka pumasok sa mansyon at dumiretso sa silid niya. At doon nagkulong at nagplano ng susunod na hakbang. Makapal at matapang kang babae ka ha? Tingnan ko lang ang tapang mo sa susunod kong plano. Ngit-ngit ni Maggie at sinipat ang sarili sa ngumisi ng tila sinasaniban. Umanda kayo Tyrone at Rosenda. Hindi ang isang Maggie lamang ang matatalo niyo sa laban. Kung nagawa kong impyerno ang dagat dati, ay magagawa ko ulit ito Tyrone. Pagsisisihan mong pagbabaliwala sa akin. Pagsisisihan nyo. Ngit-ngit ni Maggie, saka pinagbabato ang mga unan at kung anong-anong mahawakan. Samantala sa silid ay aligagasi naman ng sita at ang doktor na dumating mga 30 minutos matapos tawagan. Agad ginamot ang sugat ni Rosenda sa braso. Nabuti na lang daw at first degree burn lang. Si Tyrone naman ay walang degree ang paso, pero nilapatan na rin ng ointment. Dahil namulang bahagi ng balikat at pisngi, pero kinailangan turukan ng pampakalma si Tyrone
Dahil nanginginig ang binata, may kasamang sedative ang gamot kaya makakatulog si Tyrone. Naturukan ko siya ng pampatulog. Kailangan niya yun. Ang nangyaring ito'y posibleng may masamang epekto kay Tyrone. Alam niyo yan. Iiwasan nating maulit ang kanyang trauma. Kung maaari kapag nagising siya ay walang magbabanggit sa nangyari. Ibahin niyo ang usapan o magkunwari kayong parang walang naganap. Bili ni Dr. Cruz. Nakamata lang sa usapan si Rosenda. Yung takot niya at yung nervyos parang nasa tiyan pa niya. Masyado ata siyang naging matapang kanina. Kaya pati si Tyrone ay ipapahamak niya. Ngayon naman may trauma daw ito. Baka sobrang natakot talaga ito sa apoy. Sabi ni Rosenda. Pero bakit may trauma sa apoy si Tyrone? Tanong ni Rosenda sa sarili. Mang Tando, Manang Sita, tara ho sa kusina ngayon din. Sabi ni Rosenda. Senyorita, kailangan nyo ng may po kayo kaya dapat magpahinga kayo kasi magagalit si Sir Tyrone. Kapag naku naman, ano ba to? Anuhin nyo yung sabi ng doktor? Sabi ni Tando. Eto, sus, malayo sa bituka to. Mas masakit pa ditong sakit ng ipin eh. Alam ko nag-aalala kayo kay Tyrone, pero napakabait ng gagong yan. Tingnan mo nga kung hindi mabait yan, hindi mangyayari ito. Sa akin kayong matakot dahil kapag nagalit ako, nagsusuper saiyan ako. Sabi ni Rosenda. Ma'am Rosenda, gets namin ang punto nyo. Pero gets nyo rin po naman si Sir Tyrone ang amo namin, di ba? Gets nyo po? Amo nyo na rin ako. Kabit ako ng amo nyo, hindi ba? Senyorita, huwag nyo po sabihin yan. Asawa po kayo ni Sir. Sabi ni Aling Sita. Mismo. Yun ang pakilala niya sa akin, di ba? So dapat irespeto nyo ako. At pag sinabi ko mag-uusap tayo, mag-uusap po tayo. Okay? Giit ni Rosenda. Senyorita, tungkol po ba sa anong aanuhin natin? Bakit sa kusina pa mas delikadong mga dun kasi mas malapit sa baka mapahamak na naman kayo at maano na naman tayo. Sabi ni Tando. Marami akong gustong Tando. Alam kong dapat si Tyrone na magsabi sa mga pero hanggang ngayon kahit nag-anuhan na nga kami, wala siyang binabanggit na kung bang Ay, lintik. Sorry, nahawa na ako. Gets ko naman na dapat hintayin ko na si Tyrone na magsabi. Pero napakabait ng gunggong na to eh. Yung napakabait na nakakairita na minsan. Kasi naman hinahayaan niyang gumala-gala sa bahay niya mga insekto may dalang virus eh. Sabi ni Rosenda. Kaya siguro naman hindi na ikakagalit ng anghel na natutulog sa langit. Kung medyo kahit papaano may alam ako ng konti, hindi ba? Para naman mapaghandaan kong pag-atake ulit ng peste sa bahay na to. Sabi ni Rosenda. Tama si Senyorita Rose, Tando. Alam mong dahilan na kung bakit hindi nagsasalita si Tyrone. Gets na natin yun. Pero siguro naman dapat malaman ni Rose kung bakit hinahayaan niyang naririto ang insektong yun. Para gets niya din lahat. Sabi ni Aling Sita. Huwag yung Chang. Hindi natin pwedeng sabihin ng baka ikapahamak niya yung At alam niyong bawal ang at magagalit si Tyrone. Hayaan nating si Serang kay Senyorita. Yung bagay na yun. Tigil ni Tando. Pero may mga Senyorita na siguro dapat mong malaman para maintindihan mo kung bakit si Sir at ganun siya sa'yo at sa mga anumang nangyayari. Sabi ni Tando. Sige, share mo sa akin, Tando. Kahit konting impormasyon lamang, Tando. Please. Napakahirap kasing mga pa sa buhay ni Tyrone na hindi ko nga sigurado kung saan ba ako nakalugar sa buhay niya. Kahit sana yung totoong posisyon ko sa buhay na ito, kahit yun lang malaman ko. Kasi ang hirap lumaban sa gera nang wala kang dalang armas. At hindi mo alam kung sinong kakampi mo at sinong kaaway. Sabi ni Rosenda. May itatanong lamang kami sa'yo, Senyorita. Bago kami magkwento. Sabi ni Manang Sita. Sige po, Manang. Kahit ano pa po yan. Far away, wag lang po, Mat. Bobo ako dyan. Senyorita Rose, mahal niyo po bang amo namin kahit bulag siya? Nakahanda ka po bang mahalin siya habang buhay? Para na po akong nasa altar ah.
Natawa si Rosenda sa tanong. Pagkatapos ay biglang sumeryosong mukha ng dalaga at saka nalungkot. Alam ko po na alam niyo na ang pinagmulan ko kasi alam ni Tando kung saan ako nadampot ni Tyrone. Hindi po ako masama o maruming babae. Pero oo, nasa maruming lugar ang mundo ko. Sabi ni Rosenda na mas lalong naging malungkot ang muka. Inaamin kong nakakaakit ang alok ni Tyrone noon. Pero tinanggihan ko kasi may mahalang puso ko noon. Tama po kayo. Naaalala ko na ang nakaraan. Ay hindi. Tanda ko po ang lahat dahil po hindi naman ako nagka-amnesia at inaamin ko na po yun kay Tyrone sa beach. Sabi ni Rosenda. Inaamin ko pong ang dahilan ko po noon ay makatakas sa marumi kong mundo sa mga taong manggagamit at manloloko. Pero wala akong balak samantalahin si Tyrone. Kaya nga po, hindi ko na kayang magkunwari ng matagal. Sabi ni Rosenda. Kayo man po ang lumugar sa pagkatao ko na kahit ganito lang ako'y pinag-ukulan ng panahon at atensyon ng isang tao. Kung kayo man po ang nasa kalagayan ko na hindi pinabayaan ni Tyrone at inalalayan sa lahat ng bagay, sa tingin niyo po ba, hindi niyo sasambahin ang lalaki nagpaparamdam sa'yo ng halaga mo? Tumulo na ang luha ni Rosenda. Kung nagawa kong mahalin ng isang kumag noon, paano ko hindi magagawang mahalin ng isang anghel sa lupa ngayon? Hindi ko pa ito masabi kay Tyrone dahil ayokong isipin niya na kaya ako to sinasabi dahil mayaman siya o sagot siya sa lahat ng problema ko. Ayokong sabihin kay Tyrone ang nararamdaman ko dahil baka isipin niya tumatanaw lang ako ng utang na loob. Ayokong ipagpalagay ni Tyrone na awa ang lahat. Pag-amin ni Rosenda, sabay punas ng mga luhang tila gripong binuksan. Hindi ko magawang isatinig pero manang sita. Sa sarili kong paraan ipaparamdam ko kay Tyrone ang nararamdaman ko. Mananatili ako sa tabi niya. Hanggat gusto niya ako. Kahit kabit o bayaran ang ituring niya sa akin. Kahit exclusive show lang ang gusto niya. 1 buwan, 2 buwan ay payag ako. Basta nasa tabi ako ni Tyrone. Pumatak na ang luha ni Rosenda. Pagamat sinabi ni Tyrone sa kanya na mahal siya nito. Posibleng totoo naman yon. Pero ang katotohanan na hindi maaaring iisang tabi ng dalaga. Sa kanya ko lamang po naramdaman ng igalang at ituring na babae. Sa kanya lamang ako may halaga, kahit mumurahin ako. Sa kanya lamang ako malaya at kumikinang. Sa kanya lamang ako mataas na nakakalipad, kahit kalapati lamang akong mababa ang lipad. Kaya manang sita, masisisi niyo po ba ako kung sinasamba at pinakamamahal ko si Tyrone, ha? Kasalanan po ba yun? Ayokong makasira ng pagsasama ng mag-asawa. Ayokong magkasala si Tyrone sa asawa niya dahil sa akin. Pero hindi ko kayang malayo po kay Tyrone. Hindi ko na kaya. Tuluyan ng humagulgol ng iyak si Rosenda. Tando, silipin mo kung may tao sa hagdan at ilak mo ang kwarto, bilis. Senyorita, doon tayo sa CR mag-usap. Sabi ng matanda at inakay ang naguguluhang si Rosenda. Hindi po ako lasing. Bakit niyo ako papaliguan, manang? Hindi po ako nag-hysterical. Okay lang po ako. Minsan lang talaga drama queen ako. Sabi ni Rosenda na medyo nahimasmasan na sa madrama niyang kwento. Hindi, senyorita. Dito tayo mag-uusap dahil may mga tenga ang dingding. At delikado ka. Sabi ni Aling Sita. Ganun ho ba? Bakit ganito sa bahay ni Tyrone? Ang daming misteryo. Bakit po iilan lamang kayong tauhan dito samantalang mayaman si Tyrone at ang laki ng bahay na ito? Gawa lahat yan ang biyanan ni Tyrone. Pati nga ako, diba, inilayo ni Tyrone para maging safe. Senyorita Rosenda, hindi ka kabit ni Tyrone dahil patay na ang asawa ni Sir. Ano ho? Biyudo si Tyrone? Litong sabi ni Rosenda. Oo, may 1 taon na namamatay ang asawa ni Sir. Nang magkakilala kayo ni Tyrone, death anniversary yun ni Ma'am Marjorie. Sabi pa ng matanda. Kung biyudo na si Tyrone, malaya na ito. Pagamat 1 taon pa lang. Pero bakit ganun kung umastang biyanan ni Tyrone?
Wala naman na pala itong karapatang bawalan si Tyrone na magdala ng babae. At kung tutuusin, wala na itong koneksyon sa buhay ni Tyrone. Anak ng pateng, 10 layers pa lang kapal na mukha ng babaeng yun eh. Ha? At ako pang tinawag na linta ng manananggal na yun? Yung palang impactan yun ng halos 1 taon na naninipsip ng dugo ha? Bulalas ni Rosenda. Hindi lamang 1 taon na nanalasang lintang salot na yun, Senyorita Rosenda. Sabi ni Manang Sita, sa kapabulong na sinabi sa kanyang susunod na kabanata.